Ka-Express, mainit-init na. Ilang oras na lang bago ang much-awaited tune-up game ng Gilas Pilipinas kontra sa powerhouse team ng Macau Black Bears. At sa final lineup at performance ng Gilas sa kanilang huling practice, parang hindi lang basta exhibition match ang mangyayari, kundi isang pahayag ng lakas ng Pinoy basketball. Gilas is coming in full force with veterans like Justin Brownlee, Junmar Fajardo, and Scotty Thompson, plus rising stars AJ Edu, Kevin Kimbao, and Dwight Ramos, ready to make noise. Sa kabilang banda, halos puro imports ang itatapat ng Macau, tulad ni Ryan Hermo III, William Douglas at Kenton Moyora Brown, pero dito naging dahilan para umatras ang Gilas sa intensity ng kanilang training. Huling practice pa lang, pinili na ni Coach Tim ang scrimmage at game simulation with RJ Abayantos running plays, AJ Edo and Carl Tamayo rotating at the big spots, and Justin Brownlee orchestrating from all angles. At sa training facility ng Scotty Thompson mismo naganap ang lahat. Simbolo ng puso, ang puhunan ng Gilas ngayon. Ka-Express, all systems go na para sa pinakahinihintay na tune-up game ngayong gabi sa Smart Araneta Coliseum. Gilas Pilipinas versus Macau Black Bears. At kung pagbabasihan ang final lineup at overall preparation ng national team, malinaw ang mensahe, hindi basta-basta ang Gilas kahit import-loaded ang kalaban. Sa kanilang final practice session sa Hustle Fitness Gym ni Scotty Thompson, tinodo ng Gilas ang lahat. Mula full court scrimmages, situational plays, hanggang pressure-based defense drills, all out ang team. Kompleto ang 14-man Gilas lineup para sa laro: Junmar Fajardo, AJ Edo, Calvin Aftana, Sergio Perez, RJ Abayantos, Justin Brownlee, Dwight Ramos, Jamie Malonzo, Kevin Kimbao, Carl Tamayo, Chris Newsom at Roy Rosario. Sa rotation ng guards at wings, asahan ang bilis at ball movement sa tulong ni RJ Abayantos, Sergio Perez at Scotty Thompson. Sa ilalim naman, matibay ang interior defense combo ng Junmar Fajardo at AJ Edo. Malaki rin ang papel ng mga stretch forwards gaya ni na Kevin Kimbao at Carl Tamayo para magbigay ng spacing at versatility. Habang wala si Ange Cromwell sa final lineup, hindi ibig sabihin na humina ang Gilas. Well, sa katunayan, mas naging mobile ang bigs ng Pilipinas, bagay na swak sa run-and-gun style ng national team. Ang pagkawala ni Kai dahil sa kanyang ACL injury ay nagbubukas din ng mas maraming minutes para kina AJ Edo at Carl Tamayo, parehong mas magaan ang galaw at mas sanay sa switching defense. Ang mindset ng Gilas, hindi lang manalo, kundi magpakita ng system-based, high IQ basketball. Ito ang dahilan kung bakit ginulat ng training videos ng Gilas ang mga fans. Kitang-kita ang disiplina, precision, at intensity sa bawat galaw. Ayon sa SBP, ang game versus Macau ay hindi exhibition lang. Ito ang final acid test bago tumulak ang team papuntang FIBA Asia Cup sa Jeddah, Saudi Arabia. Ngayong gabi, magharap ang puso ng Pilipinas at ang imported firepower ng Macau. At kung gaano kahanda ang Gilas sa ensayo, ganun din kalalim ang kanilang determinasyon na ipakita kahit sinong kalaban, basta para sa bayan, hindi uunong ang Pinoy. Ka-Express, kaya ba ng Gilas ang Macau Black Bears na halos punong-puno ng import-level talent? Ang sagot ng coaching staff at mismong Gilas players? Oo, at higit pa. Ang Macau Black Bears ay kilala bilang isang private team na may international pedigree, hindi sila basta-basta. Sa kanilang lineup, andyan si QMB, isang 6'10" Phil-Am na naging bahagi ng Vanderbilt at Rice University sa NCAA. Siya ang inaasahang magiging kalaban sa paint ni na AJ Edo at Junmar Fajardo, pero bilang siya ang banta. Kasama rin si Ryan Hermo III, William Douglas at Bryson Dennis, lahat malalaki, athletic at may scoring touch. Isa pa sa kalamangan ng Gilas ay ang familiarity ng players sa isa't isa. Sina Justin Brownlee, Scotty Thompson, Jamie Malonzo, Junmar Fajardo at Sergio Perez ay naglaro na ng sabay-sabay sa mga international tournaments. Samahan pa ng bagong injection of youth and spacing mula kina RJ Abayantos, Kevin Kimbao at Carl Tamayo, nagkakaroon ng balance ang lineup, veterans plus athletic scorers plus stretch bigs. Ang defensive strategy ng Gilas ay naka-anchor sa mobility ni AJ Edo. Sa practice footage, kita ang bilis ng kanyang lateral movement at shot blocking instinct. Siya ang magiging X-factor para mapigilan si QMB sa loob. Kung mag-double teaman sila, asahan mong quick recovery ang sistema ni Coach Tim. May rotating help defender agad sa weak side. At kung nagpakawala ng press ang Macau, andyan si Dwight Ramos at Chris Newsom para magbantay sa perimeter. Sa babang opensa naman, aasahan ng Gilas ang spacing at tempo. Ang mabilis na ball swing mula sa wing hanggang corner ay magiging susi para makakuha ng open shots
si RJ Abarientos o si Justin Verley. Kung sakaling bumagal ang tempo, magfo-focus sila sa high-low sets with Junmar Fajardo posting up and AJ Edo flashing from the weak side. At ano ang magiging itsura ng mismong bakbakan? Sa final stretch ng preparations, malinaw na may tatlong mahalagang aspeto ang magiging susi sa tagumpay ng Gilas kontra Macau. Ito ay execution, match-up control, at emotional exposure. Unang-una, execution sa half-court offense ang magiging tunay na sukatan ng maturity ng Gilas system ni Coach Tim. Ayon sa latest practices, nakatuon ang atensyon sa proper floor spacing, early screen actions, at weak side movement. Si Justin Darnley na unti-unting bumabalik sa 100% condition ay magiging initiator ng offense sa early quarters, habang si RJ Abarientos naman ay magpapabilis ng transition plays. Sa mga isolation scenario, asan si Kevin Kimball na magbubukas ng mismatches sa loob gamit ang kanyang footwork at passing vision. Pangalawa, ang match-up control sa frontcourt ang pinakamalaking hamon. Sa QMD ng Macau ay hindi lang malaki, may soft touch siya sa ilalim, kaya kailangan ng tight help defense at smart switching. Pero hindi magpapahuli si AJ Edo na sa mga nakaraang scrimmages ay consistently nag-deliver ng rim protection at box outs. Samahan pa ng veteran presence ni Junmar Fajardo, kahit mag-sit out siya, ang kanyang mentoring at guidance sa bench ay malaking tulong sa mga bata tulad ni Carl Tamayo at Kevin Kimball. Pangatlo, emotional discipline. Alam ng lahat na ang Macau Black Bears ay hindi lang talented, physical din maglaro, aggressive, at minsan ay borderline dirty. Kaya malaking factor ang composure ng Gilas veterans. Sa tuwing may chip foul o momentum swing, dapat ay composed at hindi bumigay ang Gilas, focus sa plano, at huwag madala sa emosyon. At sa gabing ito, hindi lang sistema, skills o scouting report ang dala ng Gilas, kundi ang diwa ng laban para sa bayan. At sa bawat possession, bawat rebound at bawat tira, lalaban hanggang dulo ang Gilas Ka-Express habang mainit ang aksyon ng Pilipinas, sabay-sabay din ang mga kaganapan sa NBA off-season. At isa sa pinakamalaking balita, si Kevin Durant ay lumipat na ng bagong team matapos siyang i-trade mula sa Phoenix Suns. Ayon sa mga insider reports, gusto raw ni KD ang mas competitive roster. At ngayon ay nasa Houston Rockets na siya. Samantala, si LeBron James ay nag-opt out ng kanyang $52.6 million player option at manatili sa Los Angeles Lakers. Sa kabilang banda, nakuha naman ng Phoenix Suns sina Dylan Brooks at ilang draft picks bilang kabayaran, isang rebuilding move na ikinagugulat ng marami. Samantala, bumalik na rin si Chris Paul sa Los Angeles Clippers sa isang one-year veteran deal at hindi rin nagpapahuli si Kyrie Irving na pumirma ng extension sa Dallas Mavericks. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.